Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. The pattern is too visible to ignore. First, remove the inconvenient voices from the inquiry. Then weaken those who refuse to conform. Then frighten others into silence and submission before the decisive constitutional battles begin. Nako, Mr. President, this is not merely about a complaint. bakbakan ho The ito. trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Privilege speech ho nitong si Senator Rodante Marcoleta ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Ito ho, diretso ho tayo sa Senado. Balita ho natin, napakarami raw ho nangyayari ngayong mga panahon na to dyan sa plenaryo. Game! And my beloved countrymen, Nako, ito na. there are moments in the life of a republic when silence becomes easier than speech, when comfort becomes more tempting than courage. Ito ho yung ito yung tipong nagsalita ang executive, nagsalita ang NBI, nagsalita ang DOJ, naglabas ng video si ganito, naglabas ng statement si ganyan. Panahon naman ho ngayon ng Senado para marinig natin kung ano nga ba ang nangyari nung araw na nagpakita si Senator Bato dyan sa plenaryo. Hey, And when public office is tested matindi to. not by applause, Bakbakan daw ho ito mga kababayan. but by pressure. This is one of those moments, Madam President. I rise today on a question of privilege. Yan. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise, and aimed not merely at my person, but at my independence. Yan. I stand before you not as a man begging to be understood, not as a senator asking to be spared, and not as an accused shrinking from the weight of accusation. Rather, I am here as a servant of the Constitution, elected by the people, bound by oath, and determined to perform my duty without fear, without favor, and without surrender. The complaint arrived while the Senate is confronted with uncomfortable truths, namely, the pending continuation of the investigation of the anomalous flood control projects, the approaching constitutional burden of an impeachment trial, and the growing pressure upon this institution to surrender its independence through political maneuvering disguised as constitutional reform. Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. The pattern is too visible to ignore. First, remove the inconvenient voices from the inquiry. Then weaken those who refuse to conform. Then frighten others into silence and submission before the decisive constitutional battles begin. Nako, Mr. President, this is not merely about a complaint. bakbakan ho The ito. trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. I did not seek public office to become comfortable, Madam President. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness, while constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation for independent judgment. I did not take my oath to serve only when service is convenient. I did not come to this chamber to lend my voice when power applauds and withdraw it when power becomes displeased.
A senator is not elected to be timid. The senator is not sworn into office to become a spectator while the Constitution is tested, while impeachment proceedings demand judgment, and while the people cry out for truth about the wide-scale theft of public funds. Instead, a senator is elected to stand, to examine, to question, to decide, and when necessary, to resist. This is what I intend to do. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof, that attacks couched in legal veil do not constitute the truth. Yan. And before the Filipino people, I must say what is plain. A complaint without nexus is not justice. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration, or abuse of office is not accountability. Yan. It is machinery. It is pressure. Kagagawan ho lahat ni Kokak yan. Sa maniwala ho kahit siya hindi. Kagagawan ni Kokak lahat. Siguro 80% na nangyayaring kabalbalan sa ating bansa. Kagagawan ho ni Kokak. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion. But suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Political inconvenience is not probable cause. An accusation, no matter how loudly repeated, is not proof. It is a theater. It is pressure. It is machination. Yan. Let me state the legal defenses plainly on the allegations against me. The law did not define the limits of liberality among friends. They did not say that friendship must stop at a number chosen by one's accusers. They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. At least I faced the issue. At least I did not hide behind silence. So I ask, what of those who receive support, gifts, donations, favors, or assistance for their own electoral campaigns and keep them beyond public scrutiny? Shall the law be a sword only against those who dissent and shield for those who belong to the circle of the powerful? If transparency is demanded, let it be demanded of all. If public morality is the standard, let no one be exempt because of wealth, alliance, influence, or proximity to power. And so I speak again, clearly and directly. What official act did I sell? What vote did I promise? What public fund did I touch? What government contract was delivered? What favor was asked, promised, or given? If they cannot answer these questions, then this complaint is not the pursuit of justice. It is a deliberate attempt to silence dissent. But this is larger than me. Iba na ho kasi itong mga kababayan. Ang hindi maintindihan ni Boying Ray Mulya, yung mga galawan nila dati dyan sa ombudsman, hindi na ho gagana ngayong mga panahon na to. Itong mga senador na nasa majority ngayon, hindi na ho sila madadaan sa takutan. At kung sakali mang talagang bakbakan sila nitong mga siraulo na to sa administrasyon ni Marcos Jr., hindi na ho magpapatinag yan. At binabantayan ho yan ng sambayan ng Pilipino. Kung sino man ang mga manggigipit dito sa mga senador na to, ibig sabihin ho, meron talaga ho silang nagtatakpan o meron ho silang gustong kontrolin na naratibo, kaya kailangan silang kasuhan at takutin. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians.
We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That responsibility cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. No one should be allowed to intimidate a senator judge into silence. No one should be allowed to punish a member of this chamber for ensuring that impeachment must be governed by law, evidence, due process, and conscience. Whether one favors or opposes any party in those proceedings, that's not the point. The point is whether the Constitution shall speak above political convenience. I will perform that duty, Madam President. I will listen. I will weigh the evidence. I will obey the Constitution. I will not prejudge. I will not be dictated upon. I will not surrender the independence of my vote to any power outside this chamber. Even if the path becomes lonely, I will walk it. Even if the attacks become heavier, I will endure them. Even if my voice becomes inconvenient to the powerful, I will continue to speak the way I should. The same is true of the Senate's investigation of the flood control scandal. That inquiry must continue. It must not be weakened. It must not be derailed. It must not be silenced. If there has been grand-scale theft from the country's coffers, then that is among the greatest sins of our modern public life. It is not ordinary corruption. It is the stealing of safety from communities that drown. It is the stealing of roads from farmers. It is the stealing of classrooms from children. It is stealing of medicine from the sick, wages from workers, and hope from taxpayers who labor honestly while others feast on public money. No senator should be silenced when the duty is to follow the trail of the public's money. No committee should be weakened when the task is to expose corruption. No voice should be threatened when the question before the nation is whether the billions intended for the people were ransacked by bandits of insatiable greed. I do not fear imprisonment. I fear a country where freedom itself is imprisoned. I fear a republic where legal processes are twisted into weapons, where dissenting voices in the Senate are mechanically trimmed down, and where the rich and the powerful... Wala na, ika nga, ang kamalayan ng mga ordinaryong Pilipino ay nabubuksan na ngayong mga panahon na to. Kaya para dito sa mga siraulong tauhan ni Marcos Jr. na to, isip-isipin nyo na yung mga next move nyo. Hindi na gumagana yung mga masyado kasing in-overuse ni Boying yung pananakot sa mga government official na iimbestigahan si ganito, ipapa-freeze yung account ni minayat maya Di ba? Minayat mayaho. Kaya ngayon, pagka nagsasalita ang ombudsman, ang dating para talagang pananakot na lamang. Wala nang bigat. Binaboy ho nila, DOJ, NBI, ombudsman. Binaboy ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ngayon, ang ating mga kababayan, wala nang respeto dito sa mga institusyon na dati, pagka narinig natin ang pangalan, medyo kinikilabutan pa tayo. Pero ngayon, pagka narinig natin ang pangalan, naku, ginagamit na naman para panakot sa kanilang mga kalaban. Elite manipulate institutions so that only their chosen voices may be heard. While others may refuse to speak because of threats, I will not. Madam President, I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed and I will still shout out to the high heavens for truth and justice. Push me against the wall and I will still push back with all the lawful strength that conscience, evidence, faith, and duty can give me. Not with violence, not with hatred, not with recklessness, but within the Constitution, in my hand, the law in my shield, the truth as my voice, and the Filipino people as my reason. Nelson Mandela once spoke of a democratic and free society as an ideal for which he was prepared, if necessary, to die. I do not compare myself to Mandela. I am too little to even try, Madam President. But I understand the burden of that lesson. Freedom is never preserved by the silent. It is preserved by those who still speak when silence becomes the safer choice.
And so I say this, to those who believe that cases can frighten us, that accusation can tame us, that pressure can make us forget the oath we took before the people, you have misread the Senate. You have misread the Constitution. You have misread me. May I repeat? I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment proceedings with conscience, impartiality, and due regard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation. Even if I am the only one left standing, I will stand. Galing. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Even if the path becomes lonely, difficult, and costly, I will continue because the oath I took was not ceremonial. It was not a line recited for record. It was a solemn charge from the Filipino people to defend the Constitution, to guard the public trust, and to act with courage when silence becomes convenient. Let those who weaponize the law answer to history. Let those who steal from the people answer to justice. Let those who seek to silence dissent understand this. A senator who remembers his oath cannot be purchased by comfort, cannot be subdued by threats, and cannot be defeated by fear. Madam President, kaya po ba nila kong ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin eh. Kamakailan lamang po, hindi pa nagtatagal, dito rin sa bulwagang ito, somebody said, Si Ping Lacson yan. sometimes you need to bend the law. Ay, si ano pala? Si Erwin Tulpo yan. Be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Si Remulla. Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Yan. Madam President. Aray ko. Wordplay. Hindi kayo magwi-win. Solid on 13 namin, mga walang niya kayo. Akala ko bang fireworks? Mga walang niyang to. Nag-i-enjoy ako eh. Fireworks kung si Ping Lacson, wala naman palang ganap. President, before ending, let me share the declarations of our Lord God. In Isaiah 54:17. No weapon forged against you will prevail. You will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord. This is their vindication from me. Maraming salamat po. Palakpakan natin si Senator Rodante Marcoleta. Saludo, Sen. Alam namin karamihan ng mga kasama mo dyan pare-pares kayo ng pinagdadaanan. Ang amin dito sa PH Update at sa ibang mga taga-suporta nyo, kayong Brave 13 dyan sa Senado, ang pag-share at pag-intindi sa mga sinasabi nyo at pagpapaliwanag dito sa aming mga mahal sa buhay. Ang paliwanag ko natin kung ano nga ba ngayon nangyayari sa ating bansa. Kailangan ho yan malaman ng inyong mga mahal sa buhay. Kung anong klaseng pagmamaniobra ang ginagawa ng mga siraulo sa administrasyon itong si Marcos Jr. para talagang mamanipula nila ang naratibo at mailihis doon sa tamang landas na kung saan maparusahan lahat ng nagnakaw dito sa mga maanumalyang flood control project. Tuloy ho natin. Nagpapasalamat po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Asset yan sa If there are Senado. no interpellations, may we ask the Majority Leader for the Yes, referral? Madam President. Madam President, may we refer the speech of the distinguished gentleman from
Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, to the Committee on Rules. I so move. No Madam objection. President. Hearing none. So referred to the Committee on Rules. Yes. Madam President, I think Senator Marcos is seeking the floor. We recognize Senator Amy Marcos. What's the pleasure, Doc? Thank you. I'd like to make a privileged speech as already reserved from Yung, wawala ng internet ba yan? Madam President, a privilege speech or a question of personal and collective privilege? personal and collective Because privilege. we have yet to dispense with, proceed to the reference of this. If it's a question of privilege, we will Yes. proceed, Madam President. Yes, I rise on a matter of personal and The collective good lady privilege. senator has indicated that she's rising on a matter of personal Bakbakan and ho ito. collective Malala ho privilege. ito. We recognize once again Senator Amy Malala ho mga sasabihin ni Mangga dito sa video na to. Mapapapalakpak ata ako nang wala sa oras ito sa kanya. Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, Yeah. footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension Nako, yan and na. charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusot? Grabe ang gulo ho. Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garamalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Hindi dito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Isa kasi sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Text chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na ikukunan. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nako. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Siya yan eh. Bakit ganito ang desperasyon?
Bakit hindi maikubli ang gigil? Si Risa. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Naku, yan na. Pagsisiwalat na. Noong April 22 sa Soler, Sa tingin ko, ito ay ito na yung parte na yung puwit nitong si Escalera sisindihan na ng 5-star. nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At Naku, para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. naku. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na patakbo nitong bansa. Baka puro matino pa ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew ba, Kakaya si Vico, na tumakbo. Kakadiri ho itong si Tuta Soto. Kadiri ito. Sabi ko na Maging qualified. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi ko naisip si Vico Rooney. Ang Sinungaling. impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas. Kayo ba naman ang hindi gagastos ng election campaign sa 2028? Ayaw nyo ba yun? Isang libreng 3 years term, ayaw nyo ba yun? Pambila, lalo na dun sa mga patapos na termino, di na pwedeng tumakbo. Ayaw nyo ba yun? Lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027. Grabe. 2028 Napaka makapangyarihan ho pala ng Senado basta gamitin lang sa tama, no? Panahon kasi ni Soto, hindi ho talaga nagamit sa tama. Nagpakaaso sila sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayong mga panahon na to, nangangatog ho talaga sa ang tuhod nito mga magnanakaw na to sa Malacanang. Ngayong mga panahon na to, grabe. national budget dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget.
And it was assured to the congressmen this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung Nako. aking sinabi, then sa Mga ano to mga idolo natin sa third floor to Pambihirang yan. Ipatawag yung mga yan. Hindi yung si si Pamela lang dapat ipatawag dyan. Pero yung si Sir Marlon tsaka itong si kininterview pala nila itong si Sir Lito Banay. Di ko alam. Hindi ko nagawa ko sana reaction video. kung sino Third floor to nagsiwala. Tama. Third floor nga. Di ko alam na in-interview nila tong si Sir Lito Banay. Pambihirang Yan ang silipin natin mamaya. Patawag niyo si Pamela. Sa amin. Kasi magkukulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Impeachment, Yan. no elections, term extension. Inang Yung- Pangulo. Naku, yan Hindi na. ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos, Yan. ang ating Pangulo, na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention
upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA-CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA-CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Naku, Tuta Pagkat sa Soto. kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Gusto talagang ipasok si Vico eh. No? Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa CHA-CHA o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Nako. Bukod kay Lito Banayo,
Napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. Nako, yun na. Nagwawala I na urge ho. May this nagwawala body na. to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Thank you. Madam President. Bibitinin ko ho kayo mga kababayan kasi gusto ko, alam nyo naman si PH Update. Yung mga detalye na tipong magwawala na si Mig Subiri, yung tipong hindi niya makaano-ano itong si Marcos Jr., itong ay si Tuta Soto pala nasa gitna nito, di ba? No? Kaya talagang masama ang loob niya kasi yung kudita na dapat mangyari, yung bulagaan na mangyayari, sila nabulagaan dito sa speech ni Mangga. So, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ha? Manatili lang ho tayo, ika nga, panalangin na marami. Kailangan ho natin ipanalangin ang ating bansa. Wala na hong mas titindi pa sa panalangin. Yan, naniniwala ho tayo sa panalangin. No? Number 1 ho talaga yan. Kahit ano pong pinagdadaanan natin sa buhay, kahit anong lala ng ating ekonomiya, lala ng mga leader natin ngayong mga panahon na to, lahat ho ay madadaan sa panalangin. Kung mananalangin tayo, gawin din natin yung mga bagay-bagay na kung saan bilang isang Pilipino, makakaambag tayo sa pinakamaliit na kaparaanan dito sa bansa na to. Pinakasimple, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Yun na nga mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. God save the Philippines. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat, Mangga. Palakpakan natin sa Mangga. Bihira niya, di ba? Akala ko yun na eh. Mamaya ho.